At ang atin pong pag-aaralan ngayong gabi mga kapatid ay may pamagat na paano humaba ang pasensya. Paano humaba ang pasensya. At may nakalagay ho diyang part 1 sapagkat ito po ay hindi una't huling gabi. Hindi po ito yung huling gabi na pag-aaralan po natin ang tungkol po sa pagpapahaba ng pasensya. Meron po tayong mga dalawa pa o tatlo pang meeting na pag-aaralan po natin ito sapagkat naniniwala po tayo na ito po ang dinidiinang pagtuturo ni Santiago dito po sa Kabanatang 5. Talatang 7 hanggang 11. So, nasa gawing dulo na po tayo ng ating pag-aaral. So, pero hindi po natin tatalakayin ngayon mga kapatid yung buong mga talatang 7 hanggang 11. Yan po yung tatlong Miyerkules po nating pag-aaralan. Ang focus po ng ating pag-aaral po ngayon ay nasa Santiago, Kabanatang 5, mga talatang 7 hanggang 8 lamang. So, yan. So, I hope nandiyan na po kayo. Santiago, Kabanatang 5, mga talatang 7 hanggang 8. Ako'y babasa sa salin ng ang Biblia. Sabi po dito, mangagtiis nga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito, inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at huli. Mangagtiis din naman kayo. Pagtibayin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. So kamakailan lang po mga kapatid, nag-viral po sa social media yung linya ni Angelica Panganiban sa kanila pong pelikula ni Ding Dong Dantes na One More Try. Hindi ko po alam kung nabasa niyo po yon. So habang nasa mainit na pagtatalo si Angelica Panganiban at si Ding Dong Dantes, bigla pong nagbitaw ng isang linya si Angelica Panganiban. At yung linya pong ito na kanyang sinabi ay ganito, and I quote, "Ang pera natin hindi basta-basta nauubos, pero ang pasensya ko konting-konti na lang." Sabi ni Angelica Panganiban. So maaaring hindi po tayo masyadong nakaka-relate dun sa unang bahagi nung sinabi niya. No? Yung pera ko hindi basta-basta nauubos kasi palagi ubos yung pera natin. No? So erase yun na po yan. Dahil hindi yung totoo sa buhay po natin. So, pwede natin lagi sabihin, ang pera ko laging ubos. Pero yung pasensya ko medyo pwede na rin. Pero dito mga kapatid, yung last part ng sinabi niya, yung pasensya ko, konting-konti na lang. Siguro relate po tayo lahat. Dumarating tayo sa punto ng ating mga sarili na parang gusto na nating sumabog, maubos na yung ating pasensya dahil po sa mga taong napakahirap pakisamahan at maaring mga tao na masama po yung turing o trato po sa atin. Talagang nabilis tayong naiinis. Magustong-gusto na ho nating gantihan ng masama yung kanilang ginagawa sa ating masama. Nauubos na po yung ating pasensya. Kaya po halimbawa, ng mga taong madalas tayong sinisiraan, po, nakakaubos po ng pasensya yan. Yung parang okay kayo sa harapan, pero pagtalikod mo kung ano-ano masasama pala yung sinasabi sa iyo. Yung mga tao po na palagi tayong pinagsasalitaan ng mga masasakit na salita. Di po ba? At yung mga tao po na grabe magmaliit sa atin. Or worse, baka nakakaranas pa nga po tayo ng pagmamaltrato o injustice mula po sa ibang tao. At ito po, mga binanggit ko at marami pa pong iba yung pwedeng cause ng ating pagkayamot at pagkainis na gusto na ho nating gumanti one way or another. Pero mga kapatid, kaya may mga point po sa buhay po natin na nasasabi na rin po natin yung mga linyahan ni Angelica Panganiban na yung pasensya natin ay konting-konti na lang o kaya naman sumabog na talaga, wala na talaga. Kaya naman ang hot question ngayong gabi mga kapatid,
ay paano po ba natin pahahabain yung ating pasensya? Na paano po ba natin maiiwasang mainis, lalo na sa mga tao na masama po ang trato sa atin, upang wag po tayong sumabog sa galit at gantihan din po sila ng masama. So yan po yung gusto natin talakayin po ngayon, mga kapatid, dito po sa mga talatang ating pinag-aaralan hanggang sa mga susunod pa po. So hinati ko lang po yung ating maikling pagbubulay-bulay sa apat po na bahagi, at ito po ay nasa anyo ng pagtatanong na siya pong sasagutin po natin, tatangkayin po nating sagutin sa gabi pong ito. So apat na katanungan tungkol po sa usapin ng pagpapasensya ayon po dito kay Santiago. Ang una po ay ano po ba ang ibig sabihin ng pagiging mapagpasensya? Yan po yung unang katanungan. Ano po ba ang ibig sabihin ng pagiging mapagpasensya? Pangalawa, sino ba ang dapat magpasensya? No? Pangatlo, hanggang kailan pa tayo dapat magpasensya? At panghuli, paano ba tayo magiging mapagpasensya? Yan yung pinakamahalaga. Ano po? Ano ang ibig sabihin ng pagiging mapagpasensya? Sino ba ang dapat magpasensya? Hanggang kailan ba tayo dapat magpasensya? Paano ba tayo magiging mapagpasensya? Yan po yung mga katanungan, mga kapatid, na susubukan nating sagutin mula po doon sa mga talatang ating pinagbubulayan ngayon sa Santiago 5:7 hanggang 8. So, unang katanungan, mga kapatid, ano ba ang ibig sabihin ng pagiging mapagpasensya? Pansinin niyo po yung banggit sa unang bahagi ng verse 7. Ang sabi ho diyan, mangagtiis nga kayo, mga kapatid. Mangagtiis nga kayo, mga kapatid. Hanggang doon lang po muna. So, yung salita pong mangagtiis po diyan, kung pag-aaralan po natin ng malalim, halimbawa kung halukayin natin yung original na salita po niyan sa salitang Griego, yan po yung may katumbas sa salitang makrotumeo. Ang hirap, pag nyo na po isulat yun, na yung salita pong makrotumeo ay meron pong dalawang pwedeng ibig sabihin. Yung pinanggalingan po ng salitang magtiis sa verse 7. Ang una po ay yung kakayanang magtiis sa kabila ng nararanasang kahirapan. Gaya po nung mababasa natin sa chapter 1 verse 3, kung saan yung pagsubok na nararanasan ng mga mananampalataya daw, sabi po doon ni Santiago, ay nagbubunga po ng kakayanang magtiis o maging matatag na danasin, mga kapatid, yung mga pagsubok ng buhay nang hindi po tayo tumatalikod sa pananampalataya. Yan po yung unang sense o unang ibig sabihin ng pagiging matiisin, yung kaya nating mag-endure, kaya nating maghirap, magdanas ng mga sufferings, pero tayo ay hindi tatalikod sa pananampalataya. Mananatili tayong matatag sa ating pananampalataya. So yung makrotumeo ay yung kakayanang magtiis sa kabila ng nararanasang kahirapan. So hindi po iyan yung klase ng paggagamit ni Santiago dito po sa teksto na ating pinag-aaralan. Hindi po yan yung ibig sabihin niya ng pagiging mapagtiis dito po sa verse 7. Ito po ay pumapatungkol sa pangalawang kahulugan po ng salitang Griego na makrotumeo o mangagtiis. Na ang ibig sabihin po ay ang pagiging kalmado at hindi gumanti sa kabila ng mga nararanasang kalupitan at kasamaan. Ulitin ko, yung pangalawang sense ng salitang makrotumeo o mangagtiis, yung pagiging kalmado at hindi gumaganti sa kabila ng mga nararanasang kalupitan at kasamaan. Kaya mga kapatid, mas ginamit ko yung term na pagiging mapagpasensya, kaysa sa pagtitiis. Sapagkat sa tingin ko po, ito yung better term na gamitin, especially kung i-consider po natin yung context o yung pag sinabing context, again, yan po yung mga talatang nakapaligid sa mga talatang ating pinag-aaralan. Mga talatang nasa unahan at na talatang pagtapos ng mga talatang ito. Yan po yung tinatawag sa pag-aaral ng Biblia na immediate context. So, o literary context. So, kung titingnan niyo po yung verses 1 to 6 na pinag-aralan na po natin last Wednesday, maalala po ninyo na
tinutuwid po dyan ni Santiago yung mga hindi mananampalatayang mayayaman dahil po sa kanilang ginagawang kalupitan at pananampalataya sa mga mahihirap na mga tinawag po ni Santiago in verse 6 na mga taong matuwid. Na pinag-aralan natin na yung salitang matuwid doon ay pwedeng may ibig sabihin na sila mga inosente, wala silang sala na dapat silang parusahan tawag doon sa korte. Hindi ibig sabihin inosente dahil wala silang kasalanan kahit isa. So, ibig sabihin lang, inosente sila sa korte, pero sila ay inaakusahan ng mga mayayamang ito para sila ay mapapatay. Yun po yung ibig sabihin ng matuwid. Yung isa, o kaya naman, pwede rin ang ibig sabihin ito, sila ay tinuring na matuwid o walang sala dahil sila ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So, yan po yung context niyan. No? Merong mga mayayaman na sinasamantala at pinagmamalupitan ng mga Kristiyanong mahihirap. Na po, yun yung pinag-aralan natin from verses 1 to 6. So mula po doon sa ganong pagtutuwid, bumaling po siya sa mga mananampalataya na nakakaranas naman po ng pagmamalupit at mga masasamang gawain, pananamantala na ginagawa po ng mayayamang ito doon po sa verse 7 and following. So ina-address po dito mga kapatid sa verses 7 hanggang 11, hanggang sa mga sumusunod na talata, ay yung mga Kristiyano naman na nakakaranas po ng mga pagmamaltrato o pananamantala ng mga mayayamang ito. At ang kanya pong payo, ang kanya pong pagtuturo sa kanila in verse 7, sabi niya, mangagtiis nga kayo, mga kapatid. O in other words, maging mapagpasensya kayo diyan sa mga mayayaman na ginagawang kayo ng masasama. No, kasi ang tendency, mga kapatid natin, na mga tao, kapag ginagawan tayo ng masama, gusto nating gumanti. Kapag po sinampal tayo ng isa, gusto nating sampalin ng dalawa. Kapag kinurot tayo, gusto nating sabunutan. Di ba ganyan ang ating ang ating tendensiya? Sabi ni Santiago, hindi. No? Mangagtiis o magpasensya kayo sa kanila. Yan po ang ibig sabihin ng salitang magtiis according sa context po nito. Ang mas tamang term sa tingin po natin ay maging mapagpasensya sa mga taong gumagawa ng masama sa atin. In this context, yung mga mayayaman na gumagawa ng masasama sa mga mahihirap na Kristiyano. So yan po yung ibig sabihin ng pagiging mapagpasensya. Yung hindi ka gumaganti, hindi ka nagagalit, hindi ka pumapatas ng masama doon sa mga taong gumagawa ng masama sa iyo. Mapagpasensya ka. So yung pangalawang tanong naman po na gusto nating sagutin ay sino ba yung dapat magpasensya? Sino ba yung dapat magpasensya? Sabi again sa verse 7, sino? Sino ang kanyang kinakausap? Mga kapatid. Pansin niyo po yun? At yung mga kapatid na yan, hindi po ibig sabihin literal na kapatid sila ni Santiago, na iisa yung kanilang mga magulang. Po, yung mga kapatid po na ina-address po niya ni Santiago ay yung mga Hudyo na mananampalataya na nagsipangalat sa iba't ibang lugar dahil sila inuusig dahil sa kanilang pagsunod kay Kristo. Gaya ng makikita natin sa chapter 1 verse 2. Po, yan po yung mga kapatid na kinakausap po dyan ni Santiago. In other words, sila po ay yung mga Kristiyano na kagaya po natin. So by way of application, mga kapatid, ang inaatasan po ni Santiago na maging mapagpasensya sa kapwa nila na gumagawa ng masama sa atin ay ang mga Kristiyano. So hindi natin ito i-expect sa mga hindi Kristiyano. Ano? Kasi wala pa silang pagkakakilala sa Panginoon. Wala silang Holy Spirit na nasa sa atin. Wala silang bunga ng Espiritu Santo na nasa sa atin. So ang ina-address niya na maging mapagpasensya yung mga Kristiyanong gaya natin. No? Kaya pag kami kinakounsel ako na nagpapakilalang mananampalataya, na parang siya pa yung madalas napipikon kaysa sa kanyang asawa, napapakamot ako ng ulo. Ba't ba ganon? No? Dapat baliktad. Dapat ikaw yung nagpapasensya sa asawa mo, o kaya sa anak mo, o kaya sa kung sino man tao. Kasi ikaw yung mananampalataya. Ikaw yung nakakakilala sa Panginoon. Ikaw yung natuturuan ng salita ng Panginoon. Ikaw yung may banal na espiritu na nagbibigay sa iyo ng kakayanan na sundin ang kalooban ng Panginoon.
So, wag natin i-expect yun sa mga hindi mananampalataya, mga kapatid. Ang dapat maging mapagpasensya na inaatasan dito ni Santiago, tayo na mga mananampalataya. Klaro po ba ako, mga kapatid? I hope naiintindihan po natin yan. No? So, hindi ho tayo tinuturuang gumanti o mag-isip ng mga bagay na masasama sa mga taong gumagawa sa atin ng masama. Ang turo ho sa atin ng ating Panginoon, ng ating tagapagligtas, kapag sinampal ka sa kanang pisngi, ibigay mo rin daw ang kaliwa. Sabi sa Mateo 5:39. So, ibig sabihin, hindi ka gaganti. Ano? Hindi sasampalin mo din ang dalawa. Sinampal mo, eto sa'yo. Dalawa. Hindi ka gaganti. Ang sabi nga ng Panginoon, mahalin mo yung iyong kaaway. Mateo 5:44. So, paano mo gagantihan yung taong minamahal mo? Di po ba? So, hindi po yun pakiusap. Pautos po yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. At pautos din po itong sinasabi ni Santiago dito sa mga kapatid na kanya kinakausap. Sabi, magtiis kayo. O magpasensya kayo. Hindi niya sinabing, baka naman pwede. Kapag nasambod kayo, magpasensya kayo. O kapag naman marami kayong pera, maging mapagpasensya kayo. Hindi, ang sabi niya, maging mapagpasensya kayo, magtiis kayo sa mga tao na gumagawa sa inyo ng masama. So, hindi ho tayo tinuturuan ng salita ng Diyos, mga kapatid, na maging mapaghiganti doon sa mga taong nagwawalang hiya sa atin. Bagkus, ang dapat ho natin gawin, ipagpaubaya po natin sa kamay ng Panginoon yung paghihiganti. Hindi ho tayo yung gaganti, sabi sa Roma. Ang sabi ng Panginoon, ako ang gaganti. Ang atas po sa atin ng mga mananampalataya, maging mapagpasensya at gawan pa rin sila ng mabuti kahit hindi sila mabuti sa atin. Ang hirap, Tama po ba? Sino dito nadadalian? Sabihin ko, kayo na. Pero ako, mga kapatid, sa totoo lang, nahihirapan akong gawin yon. Pero, kahit mahirap, hindi yan imposibleng gawin. Kasi, yung nag-uutos sa atin na ito, mga kapatid, sa ating mga mananampalataya, ay siya rin nagbigay sa atin ng Espiritu Santo na magbibigay sa atin ng kapangyarihang gawin ang kanyang kalooban. Sa sarili nating lakas, imposible. Pero sa tulong ng Panginoon, kaya nating wag gumanti at maging mapagpasensya sa mga taong gumagawa sa atin ng masama. Ang susunod po na tanong, mga kapatid, hanggang kailan ba tayo dapat magpasensya? Yan yung magandang katanungan kasunod, So, baka naman, Pastor, pwede yan, mga 7, 8, o pagka umabot na yung 9 o 10, baka pwede naman akong umisa, Pastor. Baka naman, isang kutos lang, Pastor. Isang kutos lang, Isang kutos lang naman, para maibisan lang naman yung galit na nararamdaman ko, Kutosan ko lang ng isa. Baka naman pwedeng ganon. So, hanggang kailan po ba tayong pwedeng magpasensya, mga kapatid, sa mga taong gumagawa sa atin ng masama? Tingnan nyo yung talata. Ayoko ako yung magsalita At sabi, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Hanggang kailan daw tayo magiging magpasensya? Hindi ho kami sabi niya, Nasabi ho ng salita ng Diyos, hanggang sa pagparito ng Panginoon. In other words, hanggang wakas. Hanggang wakas, magpasensya tayo. Ibig sabihin, wala pong panahon, mga kapatid, na hindi tayo magpapasensya sa kanila. Gagawin natin ito hanggang magpantay po yung ating mga paa o bumalik na po ang ating tagapagligtas at Haring Panginoong Hesukristo. So, mahalagang paalala po sa atin to, mga minamahal, kasi may mga pagkakataon po sa buhay po natin at parang punong-puno na talaga tayo. Gusto na nating sumabog, gusto na nating gantihan yung kawalang hiyaang ginagawa nila sa atin. Diba? Sinasabi natin madalas, huli na to, huli na to. Relate ka ba, anak? Huli na to, Isa na lang. Tatamaan ka na. Tinamaan ka. Iba ganyan yung mga dialogue natin. Well, sabi po ng pinag-aralan nating talata, walang lugar yung ganitong attitude sa ating mga mananampalataya. Tayo po ay inaasahang maging mapagpasensya sa kanila. Kailan? Hanggang bumalik ang Panginoon. Amen? Klaro po ba, mga kapatid? Hanggang bumalik ang Panginoon. Now, para po mas maunawaan natin, gumamit po si Santiago ng ilustrasyon na para ganahan tayo, maintindihan natin paano ba tayo maghihintay
sa pagbabalik ng Panginoon. Ginamit niyang ilustrasyon yung mga magsasaka. Nakita niyo sa verse 7, sabi niya, narito, tuloy lang natin basa, o ibig sabihin ng narito, behold, o pagmasdan ninyo. So nais po ni Santiago na pakinggan siyang mabuti ng mga sinusulatan niya, at maintindihan nila, kaya gumamit po siya ng ilustrasyon. Sabi niya, narito, pagmasdan ninyo. Then nagpatuloy po siyang, sabi niya, inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis o pagpapasensya, no? Hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at huli. So dito bababasa natin na ginamit po ni Santiago yung ilustrasyon ng isang magsasaka na matagang naghihintay na umani at ng ulan mula sa langit. So yung ulang maaga na binanggit po dito sa lugar ng Israel ay pumapatungkol po sa ulan na dumadating tuwing Oktubre hanggang Nobyembre. So yan yung ulang maaga na nararanasan nila bago sila magtanim, no? Kasi kapag umulan, lalambot yung lupa, ibig sabihin panahon na yan para magtanim. Alam na alam po yan ng mga nagtatanim po sa atin, ano? Yung ulang huli naman po na binanggit na pumapatungkol sa na binabanggit dito ay yung mga ulan na dumarating mula Marso hanggang Abril. So yan po yung ulan na dumarating bago po ang buwan ng pag-ani. So yung mga magsasaka po, mga kapatid, matyaga po sila at buong pasensya po sila naghihintay sa ulan po na yan. Biruin nyo, ilang buwan bago dumating, naghihintay sila araw-araw, nagsisikap sila sa ulan, at dumating yung panahon na aani sila, matyaga silang naghihintay. So ganun po tinuturuan ni Santiago yung mga mananampalataya na maghintay sa araw ng Panginoon. Nais po niya na maging matyaga tayo sa paghintay hanggang dumating yung araw na hindi na natin kailangan magpasensya sapagkat darating na ang maluwalhating araw na matagal na nating pinakahihintay, ang araw ng Panginoong Hesukristo, ang araw ng kanyang pagbabalik. Ngunit habang hindi pa po yung dumadating, mga kapatid, ang atas po sa atin, ang turo po sa atin, maging mapagpasensya po tayo doon sa mga tao na gumagawa ho sa atin ng masama. Panghuli po nating tanong, mga kapatid, alam na natin kung hanggang kailan, hanggang pagbabalik ng Panginoon, paano po ba tayo magiging mapagpasensya? Yan yung tanong. Naintindihan na ho natin ang ibig sabihin ng pagiging mapagpasensya, nalaman na po natin kung sino yung inuutusan, tayo po palang mga mananampalataya, and then nalaman na ho natin kung hanggang kailan tayo dapat magpasensya sa pagbabalik daw po ng Panginoon. Ang tanong po ngayon, paano natin yun magagawa hanggang dulo? Yan yung tanong. Parang ang hirap-hirap naman pong maging mapagpasensya, lalo na kung sumusobra na po yung tao na gumagawa sa atin ng kasamaan. Minsan gusto na po nating mapikon, di po ba? So ang tanong, paano natin yun magagawa hanggang bumalik ang Panginoon? Well, nagbigay din po dito na pagtuturo si Santiago kung paano tayo mananatiling mapagpasensya habang hindi pa po dumadating ang Panginoon. Tingnan niyo po yung verse 8. Ang sabi diyan, magtiis din kayo, maging mapagpasensya kayo, pagtibayin ninyo ang inyong mga puso, sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. So dito po inulit ni Santiago yung atas po niya, yung utos niya sa verse 7 na maging mapagpasensya o magtiis. And then, nagbigay po siya ng encouragement and pagtuturuan. Sabi, pagtibayin ninyo ang inyong mga puso. Bakit po niya yung sinabi, mga kapatid? Kasi hindi madali nga magpasensya. Kailangan natin maging matibay. Kailangan natin maging matatag. Kasi kung madali yun, hindi niya na sana sinabi, pagtibayin ninyo yung inyong mga puso. So, naiitao rin si Santiago. Naiintindihan po niya yung mga time na gusto na nating sumabog. Pero sabi niya, magpakatibay tayo. Pagtibayin po natin ang ating mga puso. Or in other words, magpakatatag kayo. Huwag kayong matinag, huwag kayong bumigay, huwag kayong mapikon, at huwag kayong gumanti. Yan ang sinasabi po niya. Na paano po yun mangyayari? Ang tanong, ang turo ni Santiago, i-focus po natin ang ating mga puso sa ating blessed hope. Yung ating pinagpalang pag-asa. Ano po yun? Walang iba kundi ang pagparito ng ating tagapagligtas, ang Haring si Jesus.
Sa araw po na yon kasi mga kapatid, hahatulan po niya lahat ng mga taong nagmamalupit po sa atin at gumagawa sa atin ng iba't ibang klase ng kasamaan. Sa araw po na yon, igaganti ho tayo ng Panginoon at bibigyan po niya ng hustisya, yung inhustisya na nararanasan po natin mula sa mga taong ito. At sa araw po na yon din, mga kapatid, ay gagantimpalaan po ng ating Panginoon yung lahat ng ating pagpapasensya at pagtitiis na hindi gantihan itong mga taong gumagawa po sa atin ng ganito. At sa araw po na yon, mga kapatid, hindi na po natin kailangan magpasensya sapagkat hahatulan na po niya ang lahat ng mga makasalanan. Aalisin na po niya ang lahat ng mga nagpapahirap sa ating mga buhay ng mga taong ito. Itatapon na niya ang lahat ng mga makasalanan at lahat ng mga lahat ng promotor po nito sa impyerno, at ang lahat ay magiging maayos na, lahat ay magiging perpekto na, wala na nga po tayong dapat pagpasensyahan pa sa muling pagparito ng ating Panginoon. Sa makatuwid, mga kapatid, yung prinsipyo po na tinuturo dito ni Santiago upang manatili tayong maging mapagpasensya sa mga taong masasama po sa atin ay huwag tayong mag-focus sa presenteng sitwasyon natin ngayon na tayo ay naaagrabyado. Pilitin po natin, huwag natin ituon yung ating atensyon sa ating presenteng nararanasan. Bagkus, mag-focus po tayo sa araw ng Panginoon na hahatol sa mga taong gumagawa sa atin ng masasama at tatapos ng lahat ng ating pagtitiis sa kanila. Mga kapatid, may katapusan po ang lahat ng ating pagpapasensya sa mga taong gumagawa sa atin ng masama. At yan po'y mangyayari lamang sa araw ng paghuhukom, sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. So hindi po natin kailangang magnasang gumanti sa kanila ngayon, sapagkat sa araw ng Panginoon mas malupit po ang ganti na kanilang mararanasan. No, hayaan po natin ng Diyos ang gumanti at wag po tayo. No? Di ba hindi mo magagawang magalit sa mga taong gumagawa sa iyo ng masama? No, lalo na kung ikaw ay punong-puno ng pag-ibig ni Kristo, at lalo na kung alam mo na hindi ka naman hahayaan ng Diyos na hindi mo maranasan yung hustisya na nararanasan mo o na hindi mo nararanasan ngayon. So darating at panahon, bibigyan niya sa atin yung ating hinihiling na hustisya. Yun nga lang, hindi po ngayon yun. Yun po yung mangyayari sa araw ng Panginoon. Sa ganung paraan, mga kapatid, makakapagpasensya po tayo sa mga taong gumagawa sa atin ng mga masasama. Ulitin ko, mga kapatid, i-focus niyo po ang inyong mga puso at mga isip sa araw ng Panginoon, sa dulo kung saan siya po ay babalik at iaayusin po niya ang lahat.